binabati ko kayo ng happy 30th anniversary, JCST Hong Kong family. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, kumbaga po ay 3 dekada na ng katapatan, ng paglilingkod at dedikasyon. Amen. Sa inyong tawag sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya naman dahil doon, primera klase kang Kristiyano. Amen. Amen. Hello? Mga primera klase. Primera klase mag-isip. Primera klase kung umaksyon. Magaling at matalas mag-isip. Amen. So kahapon, sa anniversary natin kahapon, ay nagbahagi ko na sino mang kumilala kay Kristo bilang tagapagligtas ay bagong nilalang. Wala na yung dati. Wala na yung dating sumpungin, dating masungit. Dating hindi nakakilala sa Panginoon, dating ang buhay ay walang direksyon. Pero dahil nakilala mo si Kristo, na bago ang iyong kalagayan. Kaya tinan mo yung katabi mo, bagong nilalang yan. Wala na yung dati. Amen. Kaya kung mag-isip yan, iba. Primera klase kung mag-isip. Mahusay mag-isip. Matalas mag-isip. Amen. Kasi sabi po sa Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. Yung iniisip mo, kung ano iniisip mo, umaayon sa'yo. Amen. Amen. Inulit ko, yung iniisip mo sa sarili mo, kung sino ka at kung ano ka, umaayon sa'yo. Kung ang iniisip mo, talo ka, matatalo ka nga. Pero kung ang iniisip mo, panalo ka, mananalo ka talaga. Amen. 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 Eh sabi mo, primera klase talaga. Amen. Ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, sinasabi po dyan, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya, at talagang ganap. Pinakulit yung katabi mo. Ang husay mong mag-isip. Kasi andito ka ngayon. Amen. Amen. Ang galing ng iniisip mo, inuna mo si Lord. Amen. Primera klase ka talaga. Sabi mo, primera klase ka talaga. Amen. Hello, yung kaparaanan, the way we think, the way na yung mga iniisip mo, bago na. Iba ka na kung mag-isip, yung nakakalugod sa Diyos, yung nakakabuti sa'yo, ito na yung iniisip mo. Kasi sabi ni Lord, ni God, sa Genesis chapter 1, verse 26 to 28, then God said, let us make man according to his image, so our image, according to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on earth. Verse 27. So God created man to his own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Then God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Tagalog. Sa magandang balita, Biblia. Sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga supling ang buong daigdig
at pamahalaan ito. So dito pa lang sa binasa natin, sa simula pa lang, na nilalang ng Diyos tayo, ang tao, mataas na uri. Mataas ang uri mo. Why? Dahil sinabi ni God dito, let us created man according to our likeness. According to our image. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Pinamulit yung katabi mo. Kalarawan ni God yan. Amen. Sa simula pa lang, mataas na uri mo. Kaya huwag mong tingnan yung sarili mo na mababa ka. Yes. Amen. Huwag mong tingnan yung sarili mo na wala kang kwenta. Kasi nilalang tayo ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Amen. Yung po sinasabi dito, ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Kagaya ng kanyang uri. Inamulit yung katabi mo. Amen. Nilikhayan ayon sa uri ni God. Hello. Amen. So, ibig sabihin, noong ikaw ay na-born again, noong ikaw ay kinilala mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, primera klase ka na. Hello? Amen! Hello? Kaya kung ikaw ay first time pa lang na dumating sa ganitong gawain, at magdesisyon ka na ang Panginoong Jesucristo ay yung tanggapin bilang tagapagligtas, primera klase. Hallelujah! Amen! Hallelujah! At, eto pa, noong ikaw ay na-born again, pinagpala ka na. Amen. Hello? Yung po sabi sa salita ng Panginoon, let us make man according to our image and bless them. Hello, pinagpala. Amen. Amen. Pinagpala yan. Amen. Again, nung simula pa lang na nilikha tayo, ang tao, pinagpala na ng Panginoon. Amen. Sabi niya, be fruitful. Be fruitful and multiply. Ano ibig sabihin dito ng salita ng Panginoon? Yung be fruitful. Yan po yung pagkatao mo. Yung pagkatao ng bawat isa sa atin. Yung patuloy na namumunga at patuloy na lumalago. Amen. Amen. Mga ugali natin, di ba? Amen. Hello? Pati sa disipulo. Ikaw pumayag na nag-iisa ka. Sabi dito, be fruitful and multiply. Amen. Dahil tayo ay nilikha ayon sa larawan, ayon sa wangis ng Panginoon, alam mo ba, yung kaligtasan mo, grabe. Di primera. Ano yung sabi sa John chapter 3, verse 16? For God so loved the world. O sino yung nasa sanlibutan pa, nasa daigdig pa? Tayo, narito pa. For God so loved the world. For God so loved me, you, us, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Grabe yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, hindi basta-basta. Amen. Kasi binigay niya yung kanyang nag-iisang anak, the only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Amen. Hindi kung sino-sino ang ibinigay ng Ama. Hindi siya namili sa mga anghel niya, hindi. Kundi binigay niya yung nag-iisa na kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Binigay niya yung the best. Amen. Amen. At yung binigay ng Diyos Ama ang kanyang anak, siya po ay namatay para sa atin. Amen. Para sa ating kaligtasan ng bawat isa sa atin. Namatay si Jesus para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Amen.
Wala ka nang gagawin kundi manampalataya kay Kristo. Wala ka nang gagawin kundi tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Romans chapter 8 verse 32 says, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Ibig sabihin nito, kung naibigay ng Diyos Ama, yung pinakamahalaga sa Kanya, ang Kanyang bugtong na anak, ano pa ang hindi niya pwedeng ibigay? Yung mga ninanasa mo, yung mga pangarap mo, yung mga harapin mo. Kung naibigay ko yung anak ko, yung pinakamamahal at nag-iisa kong anak, ano ang pangangailangan mo na hindi ko kayang ibigay? Kayang ibigay ni God! Yes! Amen! 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 Ito po yung sinasabi sa salita ng Panginoon. Hindi niya pinagkait yung kanyang bugtong na anak. Para sa lahat, para sa atin. Amen! At kaya niya na ibigay anumang pangangailangan mayroon ka. Amen. Kaligtasan ng pamilya mo, kaligtasan ng mga minamahal mo sa buhay, ibibigay niya. Amen! Amen. Alam po niyo yung kaligtasan na dito na tinutukoy ng Panginoon ay kaligtasan saan? Sa pangangatawan. Physical na kaligtasan. Espiritual na kaligtasan kasi ang destinasyon po natin nung hindi pa tayo nakakilala kay Kristo, hindi natin tinanggap siya bilang pantagapagligtas. Ang destino talaga ng tao ay sa impyerno. Ngunit dahil sa awa ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ikaw ngayon, ang destino mo ay langit. Amen! Kasama ang kanyang bugtong na anak. Yes! Amen! So the best, yung kaligtasan mo. Kaya pahalagahan mo. Palagahan natin yung kaligtasang ibinigay, inaalok ng Panginoon. Huwag i-ignore yung alok ng Panginoon sa'yo. Libre yun, walang bayad. Amen! Amen. Amen. Amen! Alam po ninyo, the best ang inibigay ng ating Diyos Ama sa langit. Kaya dapat ang ibigay natin the best din. Amen! The best ang devotion mo kay God. The best ang paglilingkod mo. Amen! Hindi latak. Amen? Amen! The best ang pagkakaloob ng ikapo. Amen! The best ang pagkakaloob ng love offering. Amen. Kasi binigay niya yung kanyang the best. Yes! Kaya dapat ang ibalik natin sa kanya the best din. Amen! Amen. Amen! Alam po ninyo, si Jesus lamang ang susi ng lahat ng ating pangangailangan Amen! sa bawat aspeto ng ating buhay. Amen? Amen! Hallelujah! Katulad na sinabi ko kanina, nung ikaw ay mag-born again at mag-born again ka pa lang, ngayong araw na to, huwag mong baliwalain yung alok ng Panginoon Kristo. Amen. At sa mga tumanggap na, dahil pinahalagahan mo ang devotion mo sa Panginoon, ang paglingkod mo sa Panginoon, binigay mo yung the best mo, alam mo ba, nung na-born again ka, tumaas ang uri mo. Tumaas ang katayuan mo. Tumaas ang kalagayan mo sa buhay. Yes! Amen. Kasi, naging anak ka ni God. Amen! John chapter 1 verse 12, But as many as receive Him, Jesus Christ, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Amen. Amen! Hello, mataas ang posisyon mo. Mataas ang katayuan mo. Yes! Nung kinilala mo si Kristo bilang tagapagligtas. Amen. Pinamay katabi mo ulit. Anak ng Diyos yan. Amen! Amen. Of course,
anak ka ng Diyos. Amen. Anak tayo ng Diyos. Amen. Amen. So yung estado natin, yung katayuan natin, yung kalagayan natin, alam po ninyo ang nangyari? The best. Yes. Amen. Amen. Naging the best yung ating kalagayan, yung ating katayuan sa Panginoon dahil sa ating relasyon kay Jesus Christ. Amen. Dahil tayo ay nakipag-isa sa Kanya. Amen. Kinilala natin siya. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Hello mga anak ng Diyos. Amen. At alam pa ninyo ito pa, bukod sa anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana ni God. Yes. Thank you, Lord. Aba, hindi ko po imbento yan. Nakasulat ko yan sa Romans chapter 16 to 17. Tagapagmana. Hello mga tagapagmana. Amen. Amen. Kaya angkinin mo yung mga pangako ni Lord sa'yo. Yes. Amen. At hindi lang yun. Sabi na, kasamang tagapagmana ni Kristo. Amen. Hello mga anak ng Diyos. Amen. Mga tagapagmana. Amen. 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 Hello, yung mga pangako ng Panginoon. Yes. Sa'yo lahat yun. Sa atin lahat yun. Yes, Bilang Lord. anak ng Diyos. Amen. Amen. Kaya huwag kang pumayag na ganyan ka na lang. Hindi. First class ka eh. Amen. Mataas ang uri mo, anak ka ni God. Yes. Amen. Amen. Hello. At sabi sa verse 16, may katiyakan tayo sa pagiging anak ng Panginoon that someday makakasama natin siya. May katiyakan tayo doon sa mga pagpapala ni God. Why? Dahil ang banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay deposito, katiyakan ng ating kaligtasan bilang mga anak ng Diyos. Amen. Kaya ano po ang dapat gawin, mga minamahal na kapatid? Angkinin mo yung spiritual position mo kay Kristo Jesus. Hindi yung mga physical position. Nawawala yan, naglalaho yan. Amen. Amen. Hello mga tagapagmana. Mukhang hindi kayo kumbinsido. Hello mga tagapagmana! Amen. Hallelujah. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Ang sarap na salita ng Panginoon. Tama. Yes. Amen. Amen. Yes. Hindi yung kung ano-ano yung iniisip ko. Puro problema. Diba? Iniisip ko. Hello? Ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, ayon sa kanyang larawan. Yes. Anak ng Diyos, tagapagmana ng Diyos. Amen. Bukod sa tagapagmana. Alam mo ba, dahil nasa sa atin na yung banal na Espiritu ng Diyos, nakadeposito na sa atin. Alam mo bang may reservation ka na sa langit? Amen. Alam mo ninyo sa hotel, pag ako po ay nagka-travel, nilalagay po kami sa hotel. Alam naman natin na mayroong ano, yung walang class na hotel. Pero ikaw di primera eh. Doon ka sa pinaka-superior na kwarto. Ibig sabihin, dahil ikaw ay nasa, kumbaga sa aeroplano, business class. Di ba may enjoy mo lahat yung mga pribileyo eh. Ganon din naman tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen. Nasa iyo na lahat yung pribileyo. Angkinin mo na lang. Amen. Amen. Hello. Lord. May reservation ka sa langit. Amen. Thank you, Lord. Kaya maging busy sa kaharian ng Diyos. Ngayon pa lang dito sa lupa. Ayusin na natin yung ating pamumuhay sa Panginoon. Magpakabisi tayo sa ating ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pagkakasatuparan ng Kanyang naisin na humayo at gumawa ng disipulo. Amen. Amen. Pastor, sana naman makikita yung may reservation na ako sa langit.
Philippians chapter 3, verse 20. Hindi ko po inimbento yan. Salita po ng Panginoon mismo yung sinasabi niya. Amen. Our citizenship is in heaven. Ang tunay nating bayan ay ang langit. Amen. Hindi dito sa lupa. Busy ka dito sa lupa. Wala ka nang. Hindi ka na busy doon sa mga bagay na makalangit. Mawawala yan. Amen. At dahil ikaw ay mayroong reservation sa langit, abay, kailangan siguraduhin mo, nakalista yung pangalan mo. Amen. Hello. Pastora, saan mababasa yan? Eto, Luke chapter 10, verse 20. Amen. Rejoice because your names are written in heaven. Nakalista. Kaya ngayon, kung ikaw ay ngayon palang dumating dito, ngayon ka palang naka-attend sa ganitong pagtitipon, magdesisyon ka na. Tanggapin si Kristo at tiyak, mayroon kang reservation sa langit. Amen. Amen. Hindi lang basta reservation, tiyak yun nakasulat, yung pangalan mo, sa logbook, sa langit. Amen. Hello, mga nakasulat na ang pangalan sa langit. Amen. Thank you, Lord. Ano sabi sa John chapter 14, verse 2 and 3? In my Father's house are many mansions. Oh, grabe. May mansion ka. Amen. Sa langit. Amen. At yung mansion na yun, nakareserva na sa'yo. Yes. Amen. Yes, Lord. I receive it. Amen. Yan po sinasabi rito. In my Father's house are many mansions, sabi ng Panginoon Jesucristo. If it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. Nandun na siya. Hinahanda yung mansion ko. Amen. Siya ang engineer, siya ang architect ng mansion mo sa langit. Amen. Amen. At ang sabi pa niya sa verse 3, sabi niya, and if I go and prepare a place for you, tandaan mo nyo, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Babalik ako. Hindi pa siya bumabalik. Kaya ayusin ang buhay. Amen. Baka mabura yung pangalan. Mawala yung reservation. Amen. Ayusin yung paglilingkod. Ibigay na yung the best. Amen. Amen. Ito ba yung sinasabi na dito eh. Inihahanda na ng Panginoong Jesucristo yung titirhan mo sa langit. Okay naman, magpaganda ng bahay. Dito sa lupa. Pero tandaan natin yung lesson natin doon sa part 1 celebration natin. Tayuhan ka lang. Passers ka lang. Amen? Hindi ka permanent resident dito sa mundong ibabaw na to. Amen. Amen. Kaya ang paghandaan natin ay yung makasama natin ang Panginoong Jesucristo sa langit. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Alam po niyo, dahil ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng Diyos, at nakahanda na yung mansion mo sa Diyos, alam po ba ninyo, lahat ng pribileyo, lahat ng blessing, dito sa lupa, pabor sa'yo. Amen. 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 Karapatan mo yun. Kasi anak ka ni Lord. Yes. Amen. Nasa sa'yo na lahat ng pribileyo. Lahat ng blessing. Nasa sa'yo na. Anong sabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 10? Jesus. I have come that they may have life. That they may have it more abundantly.
Ano po yung uri ng buhay na sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Ito po yung God kind of life. God gave us the God kind of life. Ano yun? Buhay na puspos ng kagalakan. Amen. Nagagalak yan. Amen. Iba po ang ibig sabihin ng happiness sa joy. Yes. Ang happiness depende sa happenings mo. Pero yung joy, anumang kaharapin, nandun pa rin yung kagalakan ni Lord sa'yo. Yes. Amen. 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 Kaya kahit na ano pa yung nararanasan mo ngayon na pagsubok sa buhay, na gagawa mo pa rin mag-enjoy. Amen. Amen. Nagkagawa mo pa rin magsaya. Amen. Kasi alam mo kung sino ka, kung ano ka. Kay Kristo Jesus. Amen. Yes. Amen. Yung Zoe na pangako ng Panginoon Kristo rito ay buhay na sagana. Ba't hindi ko kinsido? Buhay na pinagpala. Amen. Alam mo na pagdating sa pinagpala kasi, iniisip lang natin, ang pagpapala ni God tungkol lang sa kwarta. Tungkol lang sa pera. Pinagpala ka. Kasi ang lusog mo. Yes. Wala kang sakit. Yes. Kasi may kakilala ko ang dami-daming kwarta. Pero may sakit. Pero nakahiga. Hindi naman yun na yun. Tama. Hindi naman na yun. Amin, pinagpala ka. Bakit? Abay, nakakalakad ka pa, nakakatindig ka. Amen. Pinagpala ka kasi nakakapagtrabaho ka pa. Yes. Ang pagpapala po ng Diyos ay hindi batay sa pera lang. Amen. Amen. Hello. Amen. Ano tong Zoe life na sinasabi rito sa binasa natin na ibinigay ng Panginoon Kristo I have come to that they may have life. Ito po yung buhay na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Ang sarap yung kinanta natin kanina, no? Amen. Puspos ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Ng kapangyarihan ng Diyos. May kapangyarihan ka. Yes. Amen. Amen. Kasi nilikha ka ayon sa wahis ng Panginoon, ayon sa larawan niya. May kapangyarihan ka. Ano pa? Mayroon kang kakayanan. Kaya huwag mo sabihin, hindi ako maglilingkod sa kana lang, iba na lang. Eh kung babasahin pa po natin yung Biblia, eh sabing ganun eh. Yung mga hindi naglilingkod. Sorry. Tawag dito, tama. Tapos siya sa labas. Walang kwenta yan. Amen. So binibigyan tayo ng Panginoon. Pinupuspos niya tayo ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kapangyarihan at abilidad. Bawat isa sa atin ay binigyan ng abilidad. Amen. Amen. Binigyan tayo, bawat isa sa atin ng talento. Yes. Amen. Kahit isa lang yan, binigay niya ng Panginoon. Amen. Kaya bang ibigay ng Panginoon yan sa kabila ng mga harapin sa buhay? Yes. Kayang ibigay. Ayon sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, God is able. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyong pangangailangan. Amen. Upang magamit kayo, may magamit kayo sa pagkakagawa. Amen. Kumikita ka. Pagpapala yun ng Panginoon eh. Ano sabi doon sa bandang huli? Upang may magamit sa pagkakagawa. Ano yun? Eto, templo. Nandiyan mo ba kayo? Amen. 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 Bukod sa mga pribilehyo na nakalaan o binigay sa atin ng Panginoon, na pinagpala niya ang bawat isa, alam po ninyo, ang pagpapala, may kakambal na responsibilidad yan. Yes. Amen. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Magkasama yan lagi.
ang pagpapala. Amen. Pinagpala ka, sino na sumweldo? Huwag na ninyo itaas. Pagpapala yun eh. May kasamang responsibilidad yan. Yes. Ano yung sinabi kanina? Pinagpala para may magamit sa kawang gawa. Sa gawain ng Panginoon. Kaya alam ko, naniniwala ako sa puso ko, nakahanda na yung inyong ikapo at kaloob sa Panginoon. Amen. Amen? Lord. Amen! Hindi mo kayo marinig. Amen. Ang pagpapala ay ito po ay isang sagutin. Dahil ito ay isang sagutin, isang tungkulin, dapat po tayong tumugon. Yes. Amen. Amen. Dapat tumugon tayo. Doon sa mga pagpapala na binigay ng Panginoon Jesucristo. Ano yung responsibilidad na binigay sa atin na dapat nating gawin? Unang-una, pahalagahan mo yung devotion mo sa Panginoon. Yes. Ang devotion mo yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hello? Amen. Yan ang hindi nawawala sa iyo. Ang pagbabasa sa salita ng Panginoong Jesucristo. Ang dami po nating Bible dyan. Mamahal ka ng mga cellphone ninyo. At yung load nyo, mamahal nyo. Eh, meron naman akong apps pastor sa cellphone. Di pa paano ko nag-linya? Ibig sabihin, ibinigay niya yung the best natin. Ibigay din natin yung the best devotion natin kay Lord. Amen. Amen. Kasi, mga minamahal, tingin kayo dito. It is impossible to love God and not loving His Word. Yes. Amen. Yes. Mahirap mo sabihin, I love you, Lord. Hindi ko naman mahal yung salita niya. Hindi mo pinapahalagan yung salita niya. John chapter 14, verse 23 says, sinabi ni Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Amen. If anyone loves me, he will keep my word. Susundin niya, tutuparin niya yung kanyang salita. Ano yung salita niya? Humayo, gumawa ng disipulo. Ano pa? Ano ba yung salita niya? Ibigay yung ikapu. Ibigay yung offering, yung the best. Amen. 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 Hello. Amen. Yan po yung mga pangako. Yan po yung mga tungkulin natin, kaagibat ng pagpapala ng Panginoon. Ang pagpapala ay responsibilidad. Yes. Magkasama po yan. Amen. So yung responsibilidad natin, bigay natin. Pahalagahan natin yung ating relasyon sa Panginoon. Amen. Pangalawa, yung pong pagtatalaga natin doon sa sinabi niya na go and make disciples. Huwag magsawang mag-imbita. Huwag magsawa na humayo. Kasi salita niya to eh. O sino nagmamahal sa Panginoong Hesus? Amen. Humayo ka Yes. at gumawa ng disipulo. Yung po sabi niya dito eh. Amen. If anyone loves me, he will keep my word. Yes. Amen. Amen. Ang umiibig sa akin, tutupad Yes. ng aking salita. Ito pa rin natin. Amen. Ang humayo, gumawa ng mga disipulo. Magpakarami tayo. Amen. Amen. Alam mo ba ninyo, pag ganun ang ginagawa natin, may fiesta sa langit. Yes. Luke chapter 15, verse 7. I say to you that likewise, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just person who need no repentance. May fiesta sa langit, nagkakasayahan sa langit. Kahit isa lang na maligtas. Ganun po kahalaga
ang bawat isa, ang isang tao, sa harap ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Higit ang kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan na nagsisi. Lord, forgive me. Hindi mo na kailangan isa-isahin. Sa dami. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng kasalanan ko. Nagsisisi ako. And then, talikuran. Yes. Ibig sabihin ng talikuran, huwag mo nang balikan. Amen. Ayawan mo na. Amen. Hello. Alam po ninyo, napakahalaga po yung paghayo, yung pag-iimbita ng mga bagong kaibigan. Ito po ay pagtupad doon sa salita ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay nanaog siya mula sa langit dito sa ating daigdig na iisang layunin. Ano po yung layunin yan? Sabi po sa Luke chapter 19 verse 10, For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Yun po. Para iligtas. Hanapin, iligtas ang mga nawawala. Ang dami nawawala sa labas. Yung iba pa nga nagwawala. Ibig sabihin nyo nagwawala, dati ng Kristiyano pero nagwawala na. Amen. Hello. So, eto po yung tanging dahilan. Kaya ang Panginoon Jesucristo ay bumaba mula sa langit dito sa lupa. At bakit tayo nagse-celebrate tuwing Sunday? Bakit may church celebration every Sunday? Hindi dahil nandyan si Care Group Disciple. Hindi siya. Kaya tayo nagre-rejoice. Hindi dahil umaten si disciple. Hindi po yun ang dahilan. Kaya tayo nagsasaya, kaya mayroong Sunday celebration dahil may first timer. Amen. Yes. Amen. Bakit isa lang ang pumalakpak? Amen. Alam nyo, yan yung mga nagpapasaya eh. Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon kanina, napakahalaga yung isa. Amen. Amen. Hallelujah. Yan po ang dahilan kaya tayo mayroong celebration. Kaya tayo mayroong kasayahan. Dahil sa mga bagong mga kaibigan Amen. na nadadala. Yes. Amen. Sa templo ng Panginoon. Kaya yung nadala mo, kung may nadala ka ngayon, huwag mong tantanan yan. Siguraduhin mo na may reservation yan sa langit. Siguraduhin mo na nakalista yung pangalan niya sa langit. Amen. So tandaan natin, kung gusto po natin na sumaya yung Sunday celebration, talagang celebration, magdala ng mga bagong kaibigan. Amen. Amen. Kaya yung mga nagdala ng mga bagong kaibigan, purihin ang Panginoon. Amen. Nandiyan ho ba? Napakahalaga po ang mga bagong kaibigan na nadadala sa gawain. Amen. Ito po yung dahilan. Hindi po dahil lang, kailangan obligado nag-check kasi ng attendance. Hindi po yun. Kaya meron tayong Sunday celebration. It's because of them, the new friends. Amen. Ano pa po yung katungkulan natin? Bilang mga anak ng Diyos, ang katungkulan po natin ay ayusin po natin yung ating buhay sa Panginoon. Yes. Amen. Amen. Yung lakad natin, siguraduhin mo kasama mo si Lord doon. Yes. Amen. Mamaya may lakad kayo. Huwag nyo iwanan si Lord. Sama nyo si Lord sa lakad nyo. Amen. Katulad ang Panginoong Jesucristo, sabi niya sa John chapter 8 verse 19, He who sent me is with me. The Father has not left me alone. For I always do those things that please Him. Kasama ko ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Amen. Gawin po natin, lagi.
yung mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Amen? Saan ka man ilagay na ministry o gawain, ang tibok ng puso mo ay mabigyan ng kaluguran si Lord. Amen. Amen. Maparangalan si Lord. Amen. So bilang pangwakas, tandaan mo, ikaw ay primera klaseng Kristiyano. Amen. Thank Sa you, Lord. pamamagitan ni Kristo Jesus. Yes, Lord. Kaya napakahalaga ni Jesus. Amen. Ikaw ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Amen. Ikaw ay tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ng pagbubo ng kanyang dugo sa bundok ng Kalbaryo, sa krus. Ano ba? Ikaw ay anak ng Diyos. Dahil kay Kristo. Ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Kasamang tagapagmana ni Kristo. Ikaw ay mamamayan ng langit. Amen. Thank you, Lord. Amen. Lord. Lord. Kaya huwag mong tingnan yung sarili mo. Batay sa mundong ito. Tingnan mo ang sarili mo kung sino ka kay Kristo. Yes. Katulad niya yung sinabi kanina sa Proverbs, na kung ano ang iniisip mo, yun ka. Yes. Amen. Amen. So tandaan natin ang higit, bawat pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon ay may kasamang responsibilidad. Amen. Ito po yung responsibilidad, ito po yung obedience natin sa Panginoon. Amen. So ayusin natin ang ating pamumuhay na maging kalugod-lugod sa Panginoon. Wala na yung dati, bago ka na eh. Amen. Amen. Dahil kay Kristo. Amen. So,